Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mundo bago ang baha ay mas madilim at mas misteryoso kaysa sa ating pinaniniwalaan? Isang nakalimutang oras na inilibing sa ilalim ng mga edad nang ang mga higante ay lumakad sa mga tao at ang mga tao ay nabuhay ng halos 1,000 taon. Isang nawawalang panahon kung saan ang sibilisasyon ay maaaring umabot na sa antas ng kaalaman at teknolohiya na napakaunlad, na kapag nawasak, nag-iwan lamang ito ng pinakamaliit na bakas, mga pahiwatig na napawi parang mga bakas ng paa sa buhangin na tinangay ng hangin. Gayunpaman, ang banal na kasulatan, simbolikong gawing makabago, naglalaman ng mga pira-piraso nitong nakatagong nakaraan. Sa loob ng kanilang mga linya ay may mga pahiwatig ng 1 oras kung kailan ang mga hangganan ng paglikha ay nilabag. Isang panahon na tinawag ng mga nilalang ang Nephilim, ang resulta ng isang ipinagbabawal na pagsasama sa pagitan ng mga nahulog na anghel at mga babaeng tao, ay lumitaw bilang mga buhay na kasuklam-suklam, lumalabag sa mga batas ng kalikasan at ang lumikha mismo. Ang mga salaysay na ito ay nagsasalita ng mga sibilisasyon na pinalawak ng walang limitasyon, nangingibabaw sa mga teritoryo, pagtatayo ng mga imperyo at paggalugad ng kaalaman na ngayon ay maituturing na imposible. Ngunit kasama nito, hindi napigilang pag-unlad, ay dumating ang isang walang uliran na pagkabulok ng moralidad, isang malalim na katiwalian na nadungisan ang pinakabuod ng sangkatauhan. At pagkatapos ay dumating ang baha, hindi lamang bilang isang natural na sakuna, ngunit bilang isang aksyon ng paghatol, isang pag-reset, isang matinding paghahati sa pagitan ng kung ano ang dati at kung ano ang hindi kailanman meant to be ulit. Ngunit ano nga ba ang umiiral sa sinaunang daigdig na iyon? Ano ang tinangay nito? Bakit ang dami ng dati ay tila nakatago? Sino ba naman ang gugustuhing burahin ang mga bakas ng nakaraan? Ngayon, sumisid tayo ng malalim sa misteryong iyon, isang paglalakbay sa mga anino ng halos mitolohikong panahon na ang mga dayandang ay umaalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon. Ating tuklasin ang pinagmulan at layunin ng Nephilim, ang mga teknolohiyang maaaring nawala, ang mga babalang ibinigay ni Noah na hindi pinansin, at ang bigat ng paghatol na nahulog sa henerasyong iyon, at higit sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa mundong ginagalawan natin ngayon. Isipin ang isang mundo na nababalot ng espiritual na kadiliman. Hindi isang kadiliman ang nakikita ng mga mata, ngunit isang makapal na anino na sumisira sa lahat ng bagay sa paligid nito. Ang kalikasan ay nilikha sa kaayusan at pagkakaisa, ngayon ay nabahiran ng masamang presensya. Para bang ang realidad mismo ay nagkasakit, na parang isang bagay na hindi nakikita ang umuubos ng buhay at kahulugan mula sa paglikha. Sangkatauhan, kailanman malayo sa banal na liwanag, ibinigay ang sarili sa pinakamadilim nitong pagnanasa. Nawala ang moralidad. Naging routine na ang karahasan. Ang sagrado ay nilapastangan. Ang mga lalaki at babae ay hindi na naghanap ng mabuti. Sinundan nila ang kanilang sariling mga paraan, na nabulag ng isang ilusyon ng kalayaan, alipin ng kanilang mga hilig. Ngunit ang tunay na takot sa panahong iyon ay hindi lamang nagmula sa puso ng mga tiwaling tao. Isang bagay na mas matanda at mas makapangyarihan ang lumakad sa kanila. Mga nilalang na hindi kailanman sinadya na umiral, mga higanteng ipinanganak mula sa pagsasanib ng espiritual at pisikal, mga nilalang na lumabag sa orihinal na blueprint ng buhay. Sila ang mga Nephilim, pinagkalooban na may napakatinding lakas at isang madilim na talino. Ang mga titans na ito ay hindi lamang pisikal na nangingibabaw sa mundo. Nagpatupad sila ng isang bagong utos na binuo pang-aapi, takot at kabuktutan ng sangnilikha. Ang mismong presensya nila ay maaaring magpabagsak sa mga kaharian.
Saan man sila pumunta, tanging pagkawasak ang natitira. Ngunit ang tunay na nakakatakot sa mga nilalang na ito ay hindi lamang ang kanilang napakalaking tangkad. Ito ay ang kawalan ng kaluluwa, ang lamig ng isang nilalang na hindi pag-aari ng langit o lupa. Walang emosyon ang makikita sa kanilang mga mata, tanging kahungkagan lamang, isang malalim, hindi maarok na kawalan na tumupok sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Nakita nila ang mga tao bilang mababa, bilang mga alipin, mga kasangkapan upang maging ginamit, hinulma o itinapon. At sa gitna ng baluktot na katotohanang iyon, may nakatayong isang lalaki, hindi natitinag, tapat. Si Noah, isang matuwid na kaluluwang napapaligiran ng katiwalian. Isang tao na ang buhay ay sumasalamin sa mga nakalimutang halaga ng isang sangkatauhan na tinataka na ang kapalaran nito. Ang boses ni Noah ay tumaas na, parang huling pag-init. Isang sigaw sa kanilang, ngunit walang gustong makinig. Naghari pa rin ang higante. Patuloy na lumaganap ang katiwalian. Ang oras ay tumatakbo, at pagkatapos ay ang mga pintuan ng baha ng langit binuksan. Isipin ang tahimik na takot na bumalot sa buong lungsod habang nasaksihan nila ang walang humpay na martsa ng Kolosi. Ang mga istruktura ay gumuho sa isang hakbang. Ang mga tahanan ay naging mga durog na bato. Ang mga templo ay naging alikabok. At minsan ang mga pader na hindi masisira na bawasan sa kumukupas na mga alaala sa harap ng kanilang malupit na lakas. Ang mga nayon na dating puno ng buhay ay nahulog sa isang katahimikan na hindi ipinanganak ng kapayapaan, ngunit ng pangamba. Takot na mapansin. Takot na ang isang sulyap mula sa isang Nephilim ay nangangahulugan ng pagkalipol. Walang hukbo ang nangahas na harapin sila. Walang espada ang makakasugat sa kanila. Walang tao, gaano man katapang ang mananatiling nakatayo sa kanilang harapan. Dahil alam nilang lahat na walang saysay ang paglaban. Para bang ang mismong mga batas ng kalikasan ay yumuko sa ilalim ng kanilang pag-iral. Nagdilim ang langit sa kanilang gising, bumagsak pa rin ang hangin, nagtago ang mga hayop. Ang mundo mismo ay tila nadama na may isang bagay na napakalubha, hindi maibabalik na mali. Gayunpaman, ito lamang ang ibabaw ng bangungot. Inilalarawan sila ng Genesis 6:4 bilang mga bayani noong unang panahon, mga taong kilala. Ngunit anong uri ng kabayanihan ito? Ano ang nagtago sa likod ng tiwaling kaluwalhatiang iyon? Ang Biblia sa pagitan ng mga linya ay nagpapakita ng isang bagay na higit na masasama. Ang mga Nephilim ay hindi lamang mga higante. Sila ay mga buhay na aberasyon. Isang direktang pagsuway sa kaayusan na itinatag ng Diyos. Isang pagkakamali na hindi dapat umiral. Nagtataglay sila ng isang kapangyarihan sa malayo lampas sa pangunawa ng tao. Isang kapangyarihang hindi nagmula sa lupa. Ang pinagmulan nito ay celestial, ngunit hindi ito banal. Ito ay nagmula sa mga anak ng Diyos, mga nahulog na anghel na tumalikod sa kanilang nararapat na tirahan at naghimagsik laban sa kanilang lumikha. Nang bumaba sila sa mundo, hindi sila dumating na walang dala. Nagdala sila ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa malupit na puwersa, sira na kaalaman. Isang kakaiba, nakakalason na karunungan na nadungisan ang lahat ng nahawakan nito. Ang kaalamang ito na nagbabalat kayo bilang pag-unlad, ang mundo ay bumagsak sa isang bangin. Ang kalikasan ay tumigil sa pag-unlad. Ang mga panahon ay naging hindi matatag, nasira ang mga ikot ng buhay. Ang dating pagkakaisa ay nasira. Ang lupa na nadungisan na ng kasalanan ng tao ay nagsimulang mabulok sa ilalim ng bigat ng isang dayuhang impluensya. At pagkatapos ay dumating ang pinakakakilakilabot na pagsasakatuparan. Hindi nag-iisa ang mga Nephilim. Nakahanap sila ng mga kakampi sa mga tao mismo. Mga hari, mga general, mga pari, lahat ay naakit ng pangako ng ganap na kapangyarihan. Marami ang nakakita sa mga higanteng ito ng isang landas
upang malampasan ang mga limitasyon ng laman at maunawaan sa kawalang hanggan. Isang hindi banal na alyansa ang nabuo, isang pagsasanib ng ambisyon, takot at panlilinlang. Mabilis na naubos ang mga sibilisasyong dating nagtataguyod ng mga pagpapahalaga tulad ng karangalan, katarungan at pakikiramay. Ang karunungan ay napalitan ng pagmamanipula. Ang pag-ibig ay natunaw sa paniniil. Ang takot ay naging bagong Diyos at ang Nephilim, binago ng kanilang ganap na pamamahala ang mundo sa isang domain ng sapilitang pagsamba at malawakang pang-aapi. Hindi na nabuhay ang mga tao, nakaligtas lang sila. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa katahimikan, isang pakikibaka na hindi nakikita, isang pigil na sigaw na naghahangad ng hustisya. Ngunit tulad ng lahat ng bagay na itinayo sa kadiliman, nagsimulang gumuho ang paghahari ng mga Nephilim. Ang pagkauhaw sa kapangyarihan na pinag-isa ang mga tao at naging pinagmulan ng tunggalian ang mga higante. Humina ang mga alyansa. Ang katapatan ay nagbigay daan sa pagtataksil. Ang mga Nephilim ay humingi ng higit pa. Mas maraming dugo, mas maraming sakripisyo, higit na kontrol, at ang sangkatauhan na nabigo sa mga pangako ng kaluwalhatian ay nagsimulang makita ang tunay na halaga ng kanilang tinanggap. Ang kasunduan ay tinataka ng kasakiman, ngunit binayaran sa sakit. At nang tuluyang imulat ng sangkatauhan ang kanyang mga mata sa ginawa nito, huli na ang lahat. Huli na para umatras, huli na para tumakbo. Ang kasamaan na kanilang tinanggap ay naka-embed na ngayon sa kaibuturan sa kanilang mismong istruktura. Ang mundo ay hindi na maliligtas ng mga kamay ng tao. Ang lahat ng kagandahan at kadalisayan ng paglikha ay nalason ng hindi banal na alyansang iyon, at kaya dumating ang pangungusap. Ang presyo para sa naturang malubhang error ay magiging mataas. Napakataas na tanging banal na interbensyon ang makapagpapanumbalik ng balanse. Ang pagkawasak ng sinaunang mundo ng lahat ng nadungisan ay hindi na maiiwasan. Ito ay kinakailangan dahil kung minsan ang tanging paraan upang magsimula muli ay ang pagsira kung ano ang ganap na nasira. Sa siksik na anino ng isang matagal nang nakalimutang sibilisasyon, isang bagay na mas nakakagambala ay tahimik na nabuo, ngunit may epekto na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo. Ito ay hindi lamang tungkol sa paniniil o pagkabulok ng moralidad. Ang ginagawa ay isang uri ng nakatagong kaalaman, isang sinaunang karunungan na tila nagdadala ng kaliwanagan, ngunit nakatago sa loob nito. Ang mga buto ng pagkawasak. Isang teknolohiya na malayo sa pagiging isang pagpapala ay naging isang sumpa sa mga kamay ng mga tumalikod sa banal na kalooban. Kahit na ang Biblia ay hindi tahasang nagdedetalye ng gayong mga imbensyon, ito ay nag-aalok sa atin ng mga pahiwatig, banayad ngunit makapangyarihan na sa ilalim ng impluensya ng mga Nephilim at ng mga anak ng Diyos, ang sangkatauhan ay umabot sa antas ng karunungan at kontrol na higit pa sa pinaniniwalaan nating posible ngayon. Ang kaalamang ito ay hindi lamang teknikal o material. Ito ay espiritual, supernatural, isang agham na lumampas sa pisikal na mga limitasyon ng paglikha. Isa na umabot sa hindi nakikita, na nagmamanipula ng malalalim na katotohanan na hindi kailanman sinadya na hawakan ng mga kamay ng tao. May mga bulong ng mga artifact na maaaring baguhin ang mga elemento, mga bagay na nagpapagaling ng mga sakit, natalo ang buong hukbo at marahil ay pinakialaman pa ang pinakaesensya ng buhay. Para bang natuklasan nila ang mga nakatagong susi ng sansinukob at piniling gamitin ang mga ito hindi para maglingkod kundi para mangibabaw. At ang mga labi ng nawawalang mundong ito, sila ay nakakalat sa buong mundo. Mga monumento na sumasalungat sa karaniwang lohika. Ang mga piramid
ay perpektong nakahanay sa mga konstelasyon. Ang mga kuta na itinayo gamit ang mga bato ay napakalaking hinahamon nila kahit na ang modernong engineering. Mga mapa ng bituin ng hindi pangkaraniwang katumpakan. Mga istruktura na channel ng natural na enerhiya. Nakaposisyon na may advance na pag-unawa sa matematika ng mga kulturang di umano'y nabubuhay sa primitive na panahon. Paano maipapaliwanag ang gayong mga gawa? Ang sagot ay maaaring nasa madilim na koneksyon sa pagitan ng tao at ng mga tiwaling celestial na nilalang. Ang Nephilim, mga may hawak ng baluktot na kaalaman, nagturo sa mga tao kung paano yumuko ang mga puwersa sa kabila kanilang pangunawa. Hindi lang kuryente o magnetismo ang pinag-uusapan natin, ngunit isang bagay na mas malalim. Mahalagang enerhiya, pagmamanipula ng oras, karunungan sa mga natural na frequency, mga di nakikitang puwersa na namamahala sa balanse ng kosmos. Ang tinatawag nating agham ngayon ay maaring ang mahina at masasamang alingaw-ngaw lamang ng kung ano ang dati sa sandaling lubos na naunawaan ng henerasyong iyon bago ang baha. Isang maputla, baluktot na pagmuni-muni ng orihinal na karunungan, isang karunungan na sumisira bago pa ito makapagpaliwanag. At ang pinakatrahedya na bahagi, ang teknolohiyang ito ay hindi ginamit para sa kabutihan. Hindi ito ginamit upang pagalingin o protektahan. Ito ay ginamit upang pasakop, kontrolin, upang labanan ang Diyos mismo. Ang mga sandata ng hindi maisip na kapangyarihan ay nilikha. Mga aparatong lumabag sa mga hangganan ng paglikha. Mga instrumento na naghahangad hindi lamang upang tularan ang banal, ngunit upang agawin ang kanyang autoridad. At ang mga may hawak ng kapangyarihang ito, ang mga lalaking kaalyado ng mga Nephilim, ay nakita ang kanilang sarili bilang mga Diyos. Hindi na mortal, hindi na tao, kundi mga Panginoon ng mundo kung saan piling iilan lamang ang maaaring maghari habang ang iba pang sangkatauhan ay naging alipin ng isang nakatago, durog, walang awa na sistema. Ito ay ang pagkauhaw para sa ganap na kontrol na sumira sa mundo. Kalikasan, nilabag ng mga siglo ng pagmamanipula, nagsimulang gumanti. Ang mga dagat ay nagngangalit. Ang kalangitan ay naging hindi matatag. Ang lupa ay nanginig sa ilalim ng bigat ng kawalan ng timbang. Ang mga hangin ay umuungol na parang ang nilikha mismo ay sumisigaw para sa pagtubos. Ang universo ay gumuho na parang nagsusumamo para sa pagpapanumbalik ng nilapastangan na utos. At sa pinakamalalim na anino ng pagbagsak na iyon, malayo sa ordinaryong mga mata, isang bagay na higit pa ang kasuklam-suklam ay nagkakaroon ng hugis. Ang tao na malayo na sa liwanag at naakit ng pangako ng kapangyarihan ay nagsimulang sirain ang sarili. Hindi lamang ang lupa ang nadungisan, kundi ang katawan ng tao, kaluluwa, at kakanyahan. Mga nakatagong eksperimento, arcane na kasanayan, genetic na pagbabago, pagsasanib sa pagitan ng natural at hindi natural. Ang tao na dating nilikha sa larawan at wangis ng Diyos, ngayon ay naghangad na gawing muli ang kanyang sarili sa larawan ng kanyang sariling pagmamataas. At iyon ang nakamamatay na pagkakamali. May mga bulong, mga sinaunang alingaw-ngaw na pinigilan ng panahon tungkol sa mga eksperimento na lumampas sa mga limitasyon ng katinuan at paglikha. Nabuo ang mga hybrid na entity, mga bastos na pagsasanib sa pagitan ng tao at hayop, sa pagitan ng makalupa at supernatural. Ang mga linyang naghihiwalay sa natural sa imposible ay natunaw ng mga tiwaling kamay. Ang mga nilalang na ito ay hindi ipinanganak ng kalikasan, ngunit huwad ng isang baluktot na teknolohiya na idinisenyo upang sumunod ng bulag, upang lumaban ng walang humpay at magpalaganap ng pagkawasak saan man sila magpunta. Ang mga karumaldumal na ito ay hindi lamang siyentipikong mga pagkakamali. Sila ay mga baluktot na pagmuni-muni ng isang sangkatauhan
na. Sa pagtanggi sa banal na diwa nito, ay bumagsak sa isang hindi banal na alyansa sa kasamaan mismo. Ang mga Nephilim, mga nahulog na nilalang, at ang kanilang mga tapat na tagasunod, ay nangahas na pakialaman ang mga puwersa malayo sa kanilang pangunawa. Bawat imbensyon, bawat pagsulong na dating nilayon para sa kabutihan ay ginamit na ngayon bilang kasangkapan ng paniniil, pang-aapi at kamatayan. Ang teknolohiya ay naging isang Diyos-Diyosan, isang di malapit na halimaw na lumalaban sa mga lumikha nito. Nagsimulang mawalan ng kontrol ang mga dambuhalang makina at artifact ng hindi masusukat na kapangyarihan na nagiging mga buhay na salot na nilalamon ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Ang nakakabaliw na paghahanap para sa banal na kapangyarihan ay naging pagbagsak ng sangkatauhan. Ang langit na dating inaasam ay naging hindi maabot. Sa kanilang lugar ay bumangon ang mga anino ng pagmamataas, kasalanan at kabuktutan. Ang sibilisasyong iyon na dating pinangarap ng kawalang hanggan ay nagsulat ng sarili nitong death sentence gamit ang sarili nitong mga kamay. Ang bigat ng naging hindi mabata ang katiwalian. Ang mundo ay binago, napakalalim na nadungisan na hindi na ito makilala. At pagkatapos ay nakita ng Diyos ang kanyang nilikha. Isang nilikhang deformed, sira, irredeemable. Nag-ugat ang kadiliman sa puso ng tao at sa mismong tela ng realidad. Ang kawalan ng timbang ay ganap. Ang banal na pangungusap ay hindi magtatagal. Ang panahon ng tumakbo palabas ang lalaki. Ang sukatan ng kasamaan ay umapaw. At wala nang puwang para sa sama-samang pagtubos. Ang paghatol ay itinakda. Ang mga ugat ng kasamaan ay nagkaroon lumaki ng masyadong malalim. Ang kabuuang pagkawasak ay hindi lamang kailangan. Ito ay hindi maiiwasan. Ngunit sa gitna ng tumataas na kaguluhan, isang kislap ng liwanag ang nagtiis. Isang mahina ngunit matatag na ningning sa harap ng bagyo. Ang pangalan niya ay Noah. Sa isang mundong nalulunod sa karahasan, pagnanasa at idolatriya, siya ay hindi kasama. Tumanggi si Noah na hubugin ng kadilimang lumalamon sa kanyang mga kasamahan. Hindi siya yumukod sa kapangyarihan ng mga Nephilim, ni hindi siya nakibahagi sa kabuktutan ng panahon. Siya ay nanatiling buo, isang matuwid na tao sa isang nawawalang henerasyon, isang labi ng katuwiran, nakatayong matatag sa isang mundo na tumalikod sa lumikha. Si Noe ay hindi lamang isang taong may pananampalataya. Ipinamuhay niya ang pananampalatayang iyon. Sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, nanatili siyang matatag. Habang ang sangkatauhan ay bumaba sa moral na pagkabulok, siya ay hindi natitinag. Sa katahimikan, dinadala niya ang isang misyon na hindi kayang intindihin ng iba. At pagkatapos, ay dumating ang pinakamataas na utos, isang banal na tagubilin na walang kapantay sa kasaysayan. Gumawa ng arka. Ang utos na iyon ay parang walang katotohanan laban sa katotohanan ng kanyang panahon. Ang isang napakalaking sasakyang dagat ay hindi nilalayong maglayag sa mga ordinaryong dagat, ngunit upang mapaglabanan ang isang hindi pa naganap na sakuna. Binalaan ng Diyos si Noe na darating ang baha, hindi lamang bagyo, kundi ang huling paghatol, isang kabuuang paglilinis. Ang tubig ay bababa hindi lamang bilang isang natural na pangyayari, ngunit bilang isang pagpapakita ng katarungan ng Diyos. Aalisin nila ang lahat ng katiwalian, dudurugin ang nalikom, at patahimikin ang pagmamataas ng mga naghimagsik laban sa kataas-taasan. Walang mga pagbubukod. Ang lumang mundo ay mabubura. Itinaas ni Noe ang arka ng may matatag na mga kamay na ginagabayan ng pananampalataya at pagsunod. Habang ang iba ay tumatawa, nangungutya at ipinagdiwang ang kanilang sariling pagkabulok, nagtrabaho siya.
Sa bawat hampas ng martilyo, sa bawat tabla na nakalagay, si Noah ay sumusulat ng isang bagong simula kahit na hindi alam kung ano ang naghihintay. Hindi lang siya gumagawa ng sisidlan. Nagbubuo siya ng patotoo, isang simbolo na kahit sa pinakamadilim na oras, mapangalagaan ng katapatan sa Diyos, ang kakaunting kabutihan na nananatili sa mundo. Ang panahon ng sangkatauhan ay lumilipas. Ang huling kamay ng kasaysayan ay malapit na sa hindi maibabalik na wakas nito. At kapag ang unang patak ay humiwa sa kalangitan, wala nang babalikan. Ngunit si Noah ay hindi lamang isang tagapagtayo. Siya ay isang tagapagbalita. Habang hinuhubog niya ang bawat sinag ng arka ng may determinasyon mga kamay, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa mga bundok at nayon na nananawagan sa mga tao na magsisi. Bumalik ka sa Diyos, ubos na ang oras. Nasa pintuan na ang paghatol, ngunit ang kanyang mga salita ay nahulog sa bingi. Ang sangkatauhan ay sumuko sa pagkabulok at pagmamataas kinukutya ang kanyang mensahe. Ipinagpatuloy ng mga lalaki at babae ang kanilang mga gawain na parang garantisadong bukas. Ang mga Nephilim, mga higante ng pagmamataas at kapangyarihan, tumawa ng malakas. Ang kahoy na arka at ang tapat na tagapagtayo nito ay bagay na panlilibak. Sa kanilang mga isip, sila ay hindi mahipo. Paano masisira ng tubig ang gayong makapangyarihang mga nilalang? Paanong ang isang di nakikitang Diyos ay magtatagumpay laban sa mga Panginoon sa lupa? Ang mundo ay nalulunod sa kadiliman. Ang kasalanan ay kumakalat na parang makamandag na ulap. Ang boses ni Noah ay naging isang bulong na nalunod sa unos na umaangat sa abot tanaw. At nagpumilit pa rin siya. Araw-araw, sinag ng sinag, hindi nagpatinag si Noah. Ang kanyang pananampalataya ay mas malakas kaysa bakal. Alam niyang tumatakbo na ang oras. Siya ang huling balwarte ng pag-asa para sa isang tiwaling henerasyon. Lumipas ang mga taon, lumalim ang dilim. Naging karahasan ang wika ng mundo. Nabahiran ng dugo ang lupa gaya ng dati. Pagkatapos ng ilan, nagsimulang magising. Huli na. Nang magkaroon ng kamalayan, tumakbo sila kay Noah. Bakas sa mukha nila ang panghihinayang. Nanginginig ang mga labi nila sa pagmamakaawa. Ngunit ang oras ng awa ay nagsasara na parang isang mabigat na pinto. Nakahanda ang kaban, tinatakan ng mga kamay ng Diyos, at ang paghatol ng Diyos ay sumulong na parang isang buhay na unos, hindi mapigilan, hindi maiiwasan. Kahit sa mga huling sandali, ginawa ni Noah hindi tumahimik. Naniniwala pa rin siya na maaaring mamulaklak ang hustisya. Kahit baog lupa, kung kahit isang matuwid na tao ay bumangon, marahil ang hinaharap ay hindi ganap na nawala, ngunit mayroon ang kanilang mga puso naging bato. Walang iyak, walang senyales na makakarating sa kanila ngayon. Pinili nilang huwag tingnan hanggang sa bumukas ang kalawakan at isang patak, ang tagapagbalita ng isang walang kaparis na paghatol, ay nahulog mula sa langit. Dumating na ang huling araw, ang katapusan ng isang panahon na minarkahan ng katiwalian, ang pagbagsak ng isang mundo na tumanggi sa katotohanan at yumakap sa sarili nitong pagkawasak. Nakahanda na ang kaban, isang kahoy na kuta sa gitna ng tumataas na kaguluhan. Si Noe at ang kanyang sambahayan, ang tanging naligtas mula sa pagkawasak, pumasok, at ang mga pinto ay isinara, hindi ng mga kamay ng tao, kundi sa pamamagitan ng utos ng Diyos mismo. At pagkatapos ay sa labas, ang kapalaran ng sangkatauhan ay tinatakan. Walang babala, napunit ang langit sa galit. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ay isang bagay na hindi kailanman nasaksihan. Ang mga pintuan ng baha ng langit ay bumubulusok at ang kalaliman sa ilalim ng lupa ay nagsuka ng kanilang tubig. Napaungol ang lupa, parang bumagsak ang langit. Ang hangin ay umuungol na parang hukbo ng mga anino.
Ang mga ilog ay tumaas na parang mga likidong titan, nilamon ang mga lungsod at binubura ang mga kasaysayan. Walang kanlungan, walang batong ligtas, walang tore na sapat ang taas, at 12:00 lamang, sa gitna ng mga hiyawan at kawalan ng pag-asa, naunawaan ang katotohanan. Tama si Noah. Ngunit huli na, ang mga Nephilim na minsang nanunuya kay Noe ng mapanuksong pagtawa, ngayon ay sumigaw sa takot. Ang kanilang titanic na lakas ay wala bago ang galit ng tubig. Ang mga kaharian na kanilang itinayo, ang mga tore na kanilang itinaas sa pagmamalaki, ang mga monumento sa kanilang pagmamataas, lahat ay tinangay ng paghatol ng kataas-taasan. Ang sangkatauhan na tumangging makinig sa mga babala, ngayon ay umani ng mapait na bunga ng paghihimagsik nito. Ang baha ay hindi lamang bagyo. Ito ay isang tiyak na gawa, isang paghatol, isang bagong simula na nabuo hanggang sa wakas. Nilinis ng Diyos sa kanyang kabanalan ang lupa sa pamamagitan ng tubig ng pagkawasak. Ibinalik ang kanyang nilikha sa ang halaga ng pagbagsak ng sibilisasyon. At nang ang buong mundo ay tumahimik sa ilalim ng bigat ng tubig, tanging ang arka ang nanatili, nag-iisa na lumulutang sa itaas ng kaguluhan. Ngunit sa loob ng kahoy na kanlungang iyon ay higit pa sa pangangalaga ni Noe at ng kanyang sambahayan. Mayroong mas malalim na simbolo ng isang bagong pagkakataon. Ang paghatol ay hindi dumating nang walang layunin. Nagdala rin ito ng katubusan. Ang tiwaling henerasyong iyon ay naalis sa alaala, inilibing sa ilalim ng mga ilog ng panahon. Ngunit ang aral na naiwan nito, hinding-hindi iyon makakalimutan dahil ang kasamaan, gaano man ito kapangibabaw, ay hindi naghahari magpakailanman. Kapag ang nag-uumapaw ang saro ng kasamaan, ang katarungan ng Diyos ay nahayag, walang humpay na matuwid at hindi maiiwasan. Kung ang nilalamang ito ay nagbigay sa iyo ng halaga at napukaw ang iyong interes na matuto ng higit pa mula sa mga banal na kasulatan, huwag kalimutang i-like ang video. Malaking bagay ito sa amin. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel. Sa paggawa nito, palakasin mo ang komunidad na ito at patuloy na tumatanggap ng mga pag-aaral at pagninilay na nakapagpapatibay. Naway maabot mo at ng iyong pamilya ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa bawat lugar ng buhay. See you soon